Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Maganda-ganda itong topic natin ngayon. Ha? Yung tungkol sa magbibigay na tayo reaksyon dito. 2 hours ago ito eh. Torre accept Bastes Duterte challenge for a fight. But wants it to be a charity boxing match. Oh. Pakinggan natin si General Torre, mga friend. Ha? Mamaya magbibigay tayo reaksyon dito. Baste! Mayor Bastes Duterte ng suntukan. Ano ang sagot niyo, sir? Mga oras talaga kayo eh. Pero tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa suntukan para maganda. At para medyo marami ang ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round, may mga sponsors. So let's place their merchandise before each round. So 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong may raise na pondo. Sir, can you give us a background? Naghamon ba siya? Paano ba yung nangyari? Well, I was informed at nakita ko rin sa social media na naghamon siya ng suntukan. And well, sa atin naman, whether it's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling i-set up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask in Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo lang kung saan sino gusto niya. Kaya patuloy, I just see this as an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the process that will raise. Mahilig si Chavit Singson. Pwede si Chavit mag-sponsor dyan, General Torre. Tuloy natin. We will donate to charity. I'll donate to charity kung ano man ang part ko rito. At para sa mga nasalanta ng bagyo at baha ngayong nakaraan sa mga panahon. Sir, kung Sunday na, may time pa ba para mag-practice? Hindi naman kailangan, sa tingin ko naman, charity boxing match, kung magkasakinan, konti lang yan. Unless, lakas lang na loob yan. Sa akin naman, well, pareho na naman kami siguro walang practice or baka kung nag-practice siya, okay lang din. Let's see. Sir, kailangan mo mag-practice? Bukas, I'll just hit the gym a short while. Mga siguro 9 o'clock. Tingnan ko lang din sa ating gym. Baste! Tayo na. Bigyan ko sa reaksyon. Basti ka, ha? Fitness forecast, ilang rounds? 12 rounds para marami tayong ma-raise na pondo. After this, are you hoping na matulog ka na itong banatan ninyo lang yung banatan sa social media? On my part naman, nothing personal. It's just, really, sa totoo na, just so very good opportunity to raise funds for charity. What if sir bigla siyang umatras? Siya lang ba? Ano sa kanya yun? He was the one who issued the challenge. Sa atin naman, tinatanong ko lang. Mag-reaction na tayo dyan. Baste! Matagal ka ng init na init kay General Torre, di ba? Pinagbigyan ka na. Kumbaga sa manok yan. Matagal mo nang inuulutan si General Torre. Siguro kala mo kung mistiso ka, native si General Torre. Tingin ko kay General Torre, kumbaga sa manok, Sambuanga Black. Ngayon ka na nakatinig ng lahi ng Sambuanga Black, Tsaka siguro, si General Torre, mga boss, hindi niya na rin maano kasi general ka, tapos PMP chief ka pa. Hinahamon ka lang na isang mukhang adik. Baka talagang Pero anyway, maganda naman ang ni General Torre, di ba? Charity boxing match, At yung kikitain, ibibigay sa mga nasalanta ng bagyo. Baste, makakatulong ka pa niya sa mga kababayan mo dyan sa Davao. Kung sa Araneta gaganapin yan, doon nung gusto ni General Torre, di siguro yung mga tulonggis na naniniwala pa sa inyo sa Davao, di pupunta sila doon. Para panoorin kung paano ilang paso si General Torre. At least kung kaya mong ilang paso, hindi naman siguro magiging general yan ng ganun-ganun lang, no? Okay.
Kagaya mo, naging mayor ka lang naman dahil sa tatay mo. Kundi lang sa tatay mo, buti kung may boboto sa'yo. Sa totoo lang, basta. Tsura mo na yan. Oh. Dalawa lang yan. Baka malaglag yung ibang tattoo mo sa katawan pag inabot ka ni General Torre. Tanda na ni General Torre, kinasaan ka pa, ha? Oh. Siguro naman, walang bisyo si General Torre. Libang kung ano ka ba? Kantutista, karatista ka ba o buratista? Ha? Maganda laban to, mga friend. Pero para mas maganda siguro, General Torre, total init naman siya kay Senator Trillanes. Init na init din siyang mga Duterte. Baka pwedeng double match yan. Si Pulong, saka si Senator Trillanes. Pagkatapos nung main event na yun sa inyo, mauna muna. Sino ba maganda main event, mga friend? Yung kay Pulong, tsaka si Trillanes, o itong si General Torres, saka itong si Baste. Maganda-ganda yan. Kaso baka hindi ka tanggapin ni Pulong, kasi makikita yung tattoo niya sa likod. Ayaw siguro ni Pulong. Na, mga friend, makikita yung membro siya ng triad. Hindi pwede. Ayaw ni Pulong. Ayaw niya ipakita yung tattoo niya sa likod, di ba? Kaya, sino kaya magandang Pero maganda yan. Maraming mag-i-sponsor dyan sa binanat mo na yan, General Torre. Marami. Yung mga senador, sila Manny Pacquiao, i-sponsor sila dyan, sigurado. Basta, hindi ka naman pwedeng unmatras. Nakakahiya ka niyan. Hamon ka ng hamon, Ngayon kinol ka, ayaw mo. Nung ka pa, Nung inuulo si Kibulog, di ba? Sasampalin mo si Torre, kung ano-anong pagdadaldal mo kay Torre. Pero pag nakaharap na sa si Torre, hindi mo naman malapitan. Ngayon, ba sinasabi mo, napanood ko sabi mo, kaya ka lang matapang kasi naka-informe ka parang FPJ, di ba? Huhubaran ka na ngayon ng uniforme ni General Torre. Oo. Ilabas mo na yung ngit-ngit mo. Pwede mo nang ilabas niyan. Sa linggo na, baste. Ay, kita yan. Malaking mga katawan nito si Baste. Palagi ko magandang pustahan to, mga friend. Pero baka dihado pa si General Torre rito. Tansya ko lang. Saan tayo pupustahan, mga ka-warriors? Sa linggo na, Baste. Nakakahiya ka niyan. Sa taga Davao. Naghahamon ka, tapang mo. May papakyo-pakyo ka pa. Ngayon, eto na ang pagkakataon mo para mailabas mo na yung init mo kay Torre. Ba, mga friend? Yan, maganda to. Alas 9 po, inaano ko, mga ka-warriors, alas 9 ho ng umaga ang simula ng bakbakan. Hindi ako niniwalang hindi matutuloy ito Kasi, alam niyo si Baste, matapang to Tsaka, kahiyaan na talaga to. Baste, kahiyaan na to. Ikaw naghamon, tapos aatras ka. Bakla, labas mo niya. Di ba? Kinol ka, matanda pa yan. Ano pa gusto mo? Lahat na ng advantage nasa iyo. Tad-tad ka pa ng tato. Di ba? Kaya lang, baka may tattoo ka na triad ka din. Yun lang ang mahirap dun. May tattoo ka rin sa Kodli, Yun lang. Pwede mong rason yun, no? Para hindi pwede, makikita yung tattoo. Pero, mag-ano ka na lang, yung t-shirt ka na lang para hindi makikita yung tattoo mo sa likod, di ba? Maganda to. 12 rounds, Baste! ang hamon ni General Torre, Linggo, ano ngayon? Wednesday. Friday. 4 na araw na lang. Mahina ako sa matyata. 4 na araw na lang, linggo na. Para makita kung ano tigas ng taga Davao na mayor. Para magkaalaman na. Mahilig kasi kayo mga Duterte, hamon kayo ng hamon. Pag kinokol kayo, tumatakbo naman kayo. Di ba yung tatay mo, hinamon din si Kawal di Carbonel. Nuskinol, di naman siya dumating. Kung ano-anong draw-draw hinamon nyo. Saloneta, inaantay kayo ni, puro kayo daldal Paano
Di naman kayo talaga kumakasan ng parehas. Oo. Diba sinabi na rin ni Senador Trillanes, duwag yan si Digong. Tapang lang yan dahil maraming tauhan. Oo. Di ba? Ganyan lang naman kayo eh. Oo. Oo. Yun yan. Baste, oh. Naku puta. Kahiya-hiya ito, totoo. Bagay, hindi naman kayo mayroon maya eh. O, di ba? Si Kawaldi nga, ilang beses na kayong kinakasahan eh. Draw ha, draw! Oo. Oo. Mahilig kayong magdadaldal ng hamon-hamon, hindi naman kayo pumapalag. Imbunga nga lang nyo matapang eh. Ha? Sabi, pag ang ilog, maingay, mababaw. Yan kayo. Kahiya-hiya yan, sa totoo lang. Ang dami, tagal mo, pinanood kita eh. Daldal ka ng daldal na talagang kung ano-ano pinagdadaldal mo eh. Na kung hindi lang hindi lang si Torre eh. Kasi nga eh, ano lang yan eh, may rango. Kung ba, ayan, pinaguhubaran ka na ng ano. Kinol ka na. Wala ka na maano niyan. Oh. Sa linggo, alas 9. Oh. Mga friend, handa kayo. Malamang, lalaban ito si Baste. Lalaban yan. Kasi kahiyaan na to eh, sa totoo lang. Di ba? Kakahiya sa... may anak ka ba, Baste? Nakakahiya yan. Akala no anak mo, tapang-tapang mo. Pagkatapos, biglang ayaw mo palang kumasa. Matanda pa yan lumalaban sa'yo, ha? Ang ganda pa. Yung kikitain, sabi ni General Torre, mapupunta sa proceeds ng mga nasalanta ng bagyo. Oh. Bait talaga General Torre, no? Yan ang mga gaya ito si Bato. Lahat to. Ay, nako. Kulab tayo mga friend, ha? Para madali. Sa totoo lang mga friend, kahiyaan to. Baste! Tangina. Diyan makakita, labas mo yung iklog mo kung talagang may bayag ka. Kalat ni Baya, shout out. Jeff Ramos nak, shout out. Adorasyon di Maranan, my friend. Nadalaw ka, ha? Hello, Kuya Roque, sabi niya. Hello. Kalimutan ko yung pangalan ng pinsan mo eh. Wala sa isip ko. Shout out ko sana eh. Decide shout out. Maulang gabi sa iyo, Sir Rox, sa mga ka-warriors. Sabi niya. Jigs Kapukaw. Ano daw, Duterte Street sa Dahig. Di kaya maser mo na sila ni Marcoleta pag nalaman yan. Baka sabihin silang imahinasyon lang yung mga sinasabi nila. Mabaliw. Lahi nila na eh. Lahat ng Joselito Mabait, shout out. Chopista Bunao. Hi po kuya, good evening po sa mga kawaros. Anong dinadakdak niyan? Ang yabang mo, wala kang ang nagagawa ng nasapok ka ng kapamilya ni Paolo Tantoco. Nasapok ba to? Si Mahal Luka-Luka? Jab Alvaro, shout out ha. Gandang gabi sa Rox. Sa totoo lang, pagod na akong panoorin ng mga DDS. Sino ba? Ha? TJC of shout out. Ako, di ko sila pinapanood. Wala naman kasing katotohanan ng mga vlog nila. At puro palait. Reklamo, paandar. Ay, ewan. Totoo. Chupista ulit to. Di ka pa rin pala natututo. Grabe kang makaungas. Sarap mong hulihin. Sarap mong hulihin ka na rin ng Interpol. Ewan ko lang sa'yo kung makapagdakdak ka pa dyan. Yun nga, dapat ito si Sara, yung huli na ito eh. Tsaka ito si Baste, itong daldal na ito, no? Di ba pwedeng kasuhan to ng grave misconduct o public servant? Kasi mga minumura nito, puta, PMP chief, puta na. Tsaka dapat, kung ganyan, tanggalan na ng police power yung gago na yan dyan eh. Sa i-under na saan yan, bilang yung mayor. Pwede naman eh, di ba? Baliw yan eh. O, di ba? Elizabeth Iscario, good evening sa Rox. Ay, nako. Itong mga vlogger na si Maharliko, ibang klase din ito. At siya ata ang bangag. At pinipilit nilang sinasabit si BBM dyan sa pagsuko ng ating pamahalaan kay Digong. Kung wala kang utak yan, ang isipin mo kasi nga, bobo naman ang mga ito. Totoo, sarado utak, sobrang daldal ng babaeng ito. Ang sarap lagyan ng
Masking tape ang bunga nga. Ay, nako. Si Maharliko, wala. Kung ano pagsasabi niya. Minumura nga na minumura ni Nyolo yan. Tatawa kay Nyolo. Oo. Yung bista bunao ulit, oh. Pwede ba, Turon? Toryon? Pwede ba? Di kami amazing. Sarin niya si Turon. Ay, nako. DJ Siop ulit, oh. Oy, wag nyo naman ginaganyan si Turon, Toryon. Pinag-aral yan ni Kibbs. Ano kayo? Kaya mahal din binabayad yan, eh. Bilib ko lang dito sa mga ano na to. Mga ano to, DJ Siop, no? Magagaling sila mag-English, maski na may tililing. Oo. Dapat iskare, oh. Buti na lang ayaw din pala nito kay babali ng Aimee. Kasi nga, plastic ang babaeng ito. Isipin mo, sariling kapatid mo, ginagago nito. Hi, Xerox. Ayokong pakinggan ang bunganga nitong si Maharliko. Buwang ito. Kagaya niya si Sarah. Mga galing mental ang mga ito. Pwe, nga, Elizabeth eh. Isipin mo, yan ang putang na pag nakabalik sa Malacanang yung mga Duterte. Putang ina yan ang mga pap. Nandiyan dyan sa Malacanang, nakatambay ang mga hype na yan. Mga siraulo, di ba? The Brother Ludovico. Sa totoo lang talaga yung Davao, talagang dapat yan parang gawing ano yan, i-declare ang martial law dyan, para under ano yan, kasi puro may tililing na humahawak dyan, no? The Brother Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless for stay safe and healthy. Ay nako, sa totoo lang, Karox, wala akong tiyaga na makinig dyan sa DD shit Maharliko. Basta DD shit, turn off ang volume. Eh, walang ligalig. Eh, di walang ligalig. O nga. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Pinoy Abroad, shout out. Sabi niya, alam nila yung wala ng pag-asang makalaya si Digong dahil merong perang involved, hindi matitigil yan. Kakasabi makakalaya pa si Digong. Pang-uutul na lang. Yan kay Duterte. Alam na rin yan ni Digong, hindi na siya makakalaya. Sa ngayon, naglalaro ang isip ni Digong kung idadamay niya lahat ang nakinabang sa kanya. Sa tingin nyo, papayag si Digong na siya lang ang makukulong at ang kanyang mga anak at yung ibang nakinabang laya at nagpapasarap sa perang nakaw? Magandang tanong yan, friend. Ako sa palagi ko hindi. Kasi nung sa Senado, tinuro na ni Duterte si si Bato eh. Yan, si Bato. Sabi niya, death squad din yan. O, sinabi niya mismo, di ba? Si Danao, tinuro na niya. O, marami na siya tinuro sa Senado eh. Kaya hindi na kailangan O, yun lang tinuro sila. Pwede na silang ipa-aresto. Sa totoo lang, bigyan mo. Albayalde, di ba? Pinoy Abroad ulit, Ipagpalagay na lang natin, kaya ni Digong mag-sacrifice para sa mga taong nakinabang sa kanya. Sa tingin nyo, papayag si Sara o si Pulong? Meron din kaso. Kinakaharap si Sara at Pulong. Sa tingin papayag si Sara at Pulong na sila lang ang makakulong at yung nakinabang sa kanila nakalaya. Yon, malaking kalokohan at kabubuhan yan sa side nila Duterte. Dahil kung ako ang nasa kalagayan ni Digong o si Sara o si Pulong, idadamay ko din silang nakinabang sa akin. Dak of one is dak of all. Totoo yan, Pinoy Abroad, tama ka dyan. Kaya nga dapat, di ba? Kibuloy, maglas kanyas ka na, tatanga-tanga ka. Anong motion for bail na pinagsasabi mo? Hindi ka na makakalabas dyan. Wala ka na rin ari-arian dahil binalik mo na kay Duterte yung mga ari-arian niya. Kaya ikaw, nagamit ka lang din. Parang si Las Cañas, Mutabato. Ito isa, si Totoy. Yung nagdidiin kay Atong Ang. Si Atong Ang, dapat turo nyo na rin yan na si Atong Ang, gamit lang din ng mga Duterte si Atong Ang. Tingnan mo. Kaya talagang dapat si Bongbong, si PBBM, nag-iingat yan. Talagang kakanain ka nito. Sindikato malaki ito. General Barayuga nga, di ba, pinakana. Nila Garma. Dapat ingat ka. Lalo si Atty. Claire Castro. Natatakot ako sa kanila. Sa totoo lang, bago nadali si Ka-Percy, pinag-uusapan namin ni Friend Aimee Bingson yan, na delikado to kako dahil nga napatay si Ka-Percy.
nung si Bongbong na ang nakaupo. Hindi yung Duterte. Maganda, di ba? Linis. Linis ang pagkakadali. Oh. Minsan mahilig akong manood ng mga pelikulang ganyan. Saka, yung nangyayari sa Pilipinas, parang pelikula. Oh. Danny Lopez, Karox, bakit kaya hindi imbestigahan ng kamera tong La Chica at Nolasco? Yun nga isasalang na sila noon Biglang sabi nitong PNP, sila na raw, hindi natuloy doon sa kamera. Gaya nagagalit sila Franz Castro, bakit kinuha? Kaya doon na, kako puta, ano to? Pirititoksyonan Tapos wala na. Wala na. Tinatanong na, asan na yung La Chica sa Nolasco? Asan na? Nakakulong ba? O ano? Asan? Oh. Kaya makukulang ang diin sa totoo lang. Oh, kulang ang diin. Tsaka itong kay Sara, mga friends, sa totoo lang. Dapat pinailanot ng criminal case Oh, hindi impeachment na yan. Ang tagal niyan. Kung criminal case ang pinail dyan, bibigyan ng sumpuyan na yan, sasagutin. Tapos, tignan, may probable cause di aresto. Para nangyari kay Tebes. Di anong sa Tebes ngayon? Hindi siya impeach, pero tinanggal na siya ng kamera, di ba? Dahil hindi siya pumapasok. Di ba? Obligadong tanggalin ka, hindi ka pumapasok Pero matagal bago tinanggal si Tebes, di ba? Ganun ang dapat ginawa dito kay Sara Pag nakakuha na ng i-arrest, wala naman siya immunity from suit. Ewan ko bakit, kung saan yung mahirap na daan, doon idinadaan Pag sinangkahan ng kaso yan, siyempre, plunder. Nobel recommended. Magtatago yan. Bakit di ba? Kasi nangyari kay Tebes, di ba nagtago? Bandang huli, hindi siya sumisipot sa sa kamera bilang congressman, hindi siya binigyan siya ng warning, 1, 2, 3, tapos di napilitan na siya tinanggal. Di ba? Ganun ang dapat kay Sara, hindi yung impeachment. Labo yan. Parehas din naman sa korte Pwede naman ding imbestigahan yung niya, di ba? Yung mga bank account nila, lahat, malambot Tsaka yung mga sinampang kaso dito kay Trillanes, dito kay Pulong, tsaka dito kay Manscar, walang balita. Kaya, malambot. Tagal din ng ICC kay Bato. Hindi maintindihan, di ba? Baka, sana mahali si Maharlika na ang makakapagpalaya lang kay Digong pag na-bribe yung ICC, pag natapalan ng pera, sabi, kung bigyan mo tagi 1 bilyon, sabi, ba, si Maharlika kahapon sa vlog ko. Yun ang problema. David Ali Mendoza, shout out. Good evening, Karox. Natawa naman ako sinabi ni Maharliko, kahit na daw sinong mangga ay di na pwedeng makapagpalaya kay Digong. Naisip ko po bigla si Amy Haba na Baba. Haba na Baba, hindi pinaniniwalaan niya. Mukhang Trojan horse ang tingin ni Lapanelo dyan Oo. Danny Lopez ulit. Please subscribe, likes, and share to help this good channel. Salamat, Danny Pinoy Abroad ulit Habang buhay si Digong, si Sara at Pulong, lahat ng nakinabang kay Duterte, kinakabahan din sila yan. Hindi pa sila ligtas dahil oras na magsisi si Duterte sa ginawa niya. Natural, mangungumpisal yan sa mga kasalanan niya at sasabihin niya kung sino-sinong involved sa nakinabang dito. Tinuro na nga doon sa Senado, di ba? Tinuro na, yan, si Bato. Death squad din yan. Dire-diretso yun. Si Danao. Inain pa nga nito na pumatay sila ng pulis di ba? David Ali Mendoza ulit. Hoy, Marlico, total marami ka sinasabi, bakit di doon sa Duterte Street Total marami kang sinasabi, bakit di doon sa Duterte Street nyo sa The Netherlands, sa Dahig ka magsalita? Sabihin mo sa mga DD shit na amazing doon, di ba?
Hoy, doon sa hindi pa ho nakakaano, yung amazing ho, ibig sabihin ho, yung tanga. Ha? Dalhin mo yung daw sa ulit. Karox, may katukwiran nga to si Marlico, pero kung si Sara Jean Potpot ang papalit, ay magtitiis lang tayo sa presidente ng nabangag kaysa sa presidente na baliw, na amazing pa. Totoo yan, David. Joke ano. Mga baliw kayo, tangyong. Magsama-sama kayo, pusit, mahal luka-luka. Babalina, Hari Bakla, Boys, Sile, Quezong Bulok, Marco Lelat, Libayan. Maitulong joke ano. Bernadette Herrera. Tama, maraming Pasko pa. Di na makakalabas yan digong nyo. Sa impyerno na raw kayo magkikita-kita, mga kulto niya. Totoo. Joke ano ulit oh. Kung si BBM ay bangag, si Inday naman ay baliw at halimaw. Totoo yan, joke ano. Braveheart to. Sa tingin ko, Karox, alam ni BBM, ang ginagawa ni Babalina. Sa ayaw at sa gusto niya, hanggang 2028 na lang ang term niya. Kinukuha ni Amy Sampatya ng DDS, baka nga naman sa 2028, siya ang kunin ni Sara bilang running mate kung manalo. Kung manalo nga naman, automatic na vice siya. At siguradong maraming gagapang para sa impeach si Sara, doon sila susuporta. Pag na-impeach na nga siya, magiging presidente. Pwede Pwede rin yan. Shirley J. Sir, shout out. Meron kang capacity, hitad maharlo ka. Yung imburnal mong sinungaling na bunganga, ngaw pamor. Sulsulera at marites ka lang. Alimdog. Mahiya ka naman, oy, Pilipinas. Mahiya ka naman, oy, Pilipinas pa ang tawag sa Pilipinas, kaarting hitad. Sulsul pamor, hanggat susu ka rin kagaya ng baklang Roque. Linlin Nep, shout out. Ang yabang ni Kipay. Pero bakit wala siyang nagawa nung sinapak siya sa US? Umuwi ka sa Pinas kung totoong matapang ka. Totoo. Friend Shervin sa Peta, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, may mga friend Sana magkita rin kami ni July 7 Alcantara. Nakikita ko lang sa Facebook, friend Pero si Christy, sabi ni Friend Shervin, naku po, Sus Mariosep na pesting yawa naman Xerox. Dumali na naman si Tamulmul, grabe ang tapang Xerox. Pero bakit nung siya nasapak sa may Beverly Hills na balitang-balita po sa buong mundo? Bakit siya po yata ang nasapak dun? Nabalitaan ko lang tuloy yan, pero nakita ba? Walang binatbat ang knockout, Walang binatbat ang knockout fight sa tindi ng sapak na inabot niya doon sa sumapak po sa kanya. Naku, wag nga kami, mahalo ka. Tigil-tigilan mo yung pagka maangas ng bunganga mo. Wala kang alam kundi bumuga ng apoy. Yung bunganga mo, wala namang mapalang matino sa'yo. Ang tanong, mapalang matino sa'yo, ang tanong bayan, dapat sa'yo na Bruhilda Impacta sa Tanisha ka, ikulong ka sa mental, malupit na sayad mo sa utak, parehas kayo ng amo mo, mga buwisit, mga leche, kinam. Nag-ahid lang na, Tia Deli. Victoria de la Peña, shout out. Oh my, save the Philippines. Talaga lang. Federico Mandaco. Sabi niya, for the views lang daw yung ginagawa ng iba. Siya kaya, di ba for the views din ang pinagdadadakdak niya? Kunwari matapang, putres, matapang lang sa harap ng cellphone niya. Yun lang yun. Lahat naman kayong DDS kuno, ginagamit nyo lang si Digong para kumita ng pera. Hindi sa pagsuporta kayo ang hindi naaawa kay Digong. Totoo yun, Federico Mandac, di ba? Rose O. Machu, shout out.
Sabi niya, ay sus, kaya ka pa, nung sinapok ka nung tantyong ko, relatives, hinimatay ka, burikat at maharlo ka. Hapon siguro to, umatyo eh. Shirley Jaser, oh. Aba, yan ang tapang naman ng babayisot na to. Sana nga magkatagpo sila minsan ni Kawaldi at nang malaman natin na kaya niyang pisain ng itlog ni Kawaldi Calbolil. Ay, nako, ano ba yan? Puro daldal lang yan. Pare-pare sila ng mga amo niya. Oy, Baste, Linggo, alas 9. Ha? Jess Portes, oh. Si Maharlika, baliw. Bangag na wala na ito. Si Maharlikang baliw, bangag na, wala na ito. No joke, no joke. To siya, mukhang bangag talaga eh. Kung hindi lang vice presidente itong mas na to, nagpakalbo na yan eh. Kasi ayaw niya mahaba. Gusto niya yung mukha siya tulongges. Oh. Maria Luisa Alepda, shout out. Hoy, maharlo ka, tanga. Di na yan mapapalaya yung si Digong. Mamamatay na yan dyan sa bilangguan. O, yun nga eh. F-Jack, shout out. Mas bastos pala ang bibig ng gagang yan kaysa kay Sara Lustay. Oo, mas bastos ah. Halos hindi nagkakalayo. Lamang lang siguro si maharlo ka ng isang paligo. O isang sipilyo. F-Jack ulit oh. Ang sobra ang lakas nung Bluetooth speaker mo pero ang hina naman ng voice output mo. Siguro kailangan mong i-adjust. Ngay! Pero may inani anak ko, teo kung di pa lang na makakabit eh. Oh. Meron, binili siya ng microphone eh. 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Yeah. Alam naman yan nila Sara, maski na si Harry Roque, at lahat ng mga abogado ni Digong na kahit anong gawin nila, wala na silang magagawa para maibalik si Digong sa Pinas. Kahit mag-rally sila dyan sa ICC araw-araw, tanging ICC lang ang makakapag-decide kung guilty or hindi si Digong. Kung guilty, di na siya makakauwi ng Pinas. At kung hindi naman guilty, ura-urada, makakauwi si Digong. Yan, bring him home, ek-ek nila. Panggulo lang yan to keep the spirit alive ng kanilang pinaglalaban. Walang pwedeng makialam sa desisyon ng ICC. Totoo yan, ha? TJC, galing mo talaga. Sinabi na ni Maharlo Kaloka, di ba? Kaya kayong mga tanga na bring home ka pa. Pero hindi naman siguro magsisigaw yan dyan ng ganun-ganun lang. Joe, 3J Shop, ilagay yan. 3J Shop ulit ito. Teka Sir Rox, nabili na ba ang mga Duterte lupa sa dahig at pinagdadausan na ng rally? Malamang. Titulado ba yung lupa na yun? May permit ba yung sa Netherlands para ipangalan kay Duterte ang lugar na baka nabili na. Ang alam mo, kahit ikaw pa ang may-ari ng lupa, kailangan mo pa rin ng permit sa korte ng bansa kung saan man yung property mo. Para pangalanan ang lugar na yon. Meron ba silang mga ito? Wow, ang super yaman ng Duterte. At nabili nila yung lupa na yon para sabihin nilang kanila yon. Ay, nabaliw na si Maharlo ka. To. Mga baliw talaga. Wala namang matino eh. Sino ba matino dyan? Pati mga vlogger, puro mga mesayad. PJ Show ulit to. Lalo na kung gagawin mong street ang isang lugar, kailangan ng permit. Teka, baka naman hindi na kumakain itong si Maharlo ka at nag-hallucinate na. Lahat sila puro nag-hallucinate. 3J Shop ulit to. Si Rox, ang lakas ng loob ni Maharlika na kung andun daw siya sa rally, ipipilsilin daw niyang egg nila. Tama ka si Rox. Bakit wala siya sa rally? Wala siyang karapatang magsalita kasi siya din hindi nagpunta sa rally. Dapat all-out support siya kay Digong. Pero asan siya? O, diba? Hindi naghahanap buhay daw siya. Mukhang di na. Palagay ko si Maharlo ka. Kaya ayaw na pumunta ron. Hindi naman kumikita. Papagod lang siya. Di ba? Kaya sabi niya,
kailangan ko maghanap buhay eh. Di ba? O, kaya hindi siya pumunta doon. Yun ang sagot siguro ni Mahal Luka-Luka, di ba? Ami Jacinto, bakit wala siyang magawa nung sinapok siya ng mga tanto ko? Totoo ba yun, Ami? Rogelio Damaso, shoutout. Sir, lakas din ang apog nitong Mahal Luka-Luka na to. Totoo. Yun lang mga malalakas sa kanila, apog. 3J Shop ulit. Sir Rox, hindi ka ba nagtataka kung bakit sa kabila ng mga aksyon ni Amy, walang ginagawang reaksyon si BBM at ang buong Marcos family? Hinahayaan nila si Amy na magkalat at balang araw, baka wala na siyang pamilyang Marcos na babalikan. Totoo yan. At kung itatakwil siya ng Duterte family, paano na lang? Kaya nga huwag tayong mamamangka sa dalawang ilog. Kung galit siya sa Marcos family, dapat ayusin niya muna kung ano man ang issue niya doon bago siya pumanig sa mga Duterte. Dapat alam ni Amy kung talagang 100% siyang aampunin ni Duterte. Baka in the end, mag-isa lang siya. Bahala siya sa buhay niya, di ba, friend? Tanga siya ang gagawin natin. Pero ako sa tudya ko, baka nga Trojan horse lang yan Oo. Kaya dudan-duda niya si Panelo, tsaka itong si Mahal Luka-Luka, di ba? 3J Shop ulit to. Sir Rox, mukhang natauhan na rin si DOJ Secretary Rimulya. Pinatigil na ang harassment kay Dilima. Ganun ba? Buti naman. Kasi it is very ridiculous na paulit-ulit na harassment nila kay Dilima at saka yung prosecutor, bias. Maliwanag pa sa sikat ng araw kapag tinuloy pa nila yon, nagmumukhang walang silbi ang korte at hindi ginagalang ang desisyon. Totoo yan, 3J Shop. Ramoncito Patani, shout out. Wow! May Duterte Street na sa Dahig, kaya nagugulpi, gaga na yan Welcome to the club, Ramoncito Patani. May nabili na pala kayo sa street sa Dahig. Kaya naman lang bumili. Libel convicted, shout out. The US President later announced a 19% rate for the Philippines and claimed zero tariff for US product. Sumagot si 3J Siopo. Well, what can we say? We need them. As the saying goes, beggar cannot be choosy. I heard a 50 billion investment in the Philippines. Mary Lebron, shout out Good morning, Xerox. As always, no skipping ads. Kahit anong sinasabi ni Maharlika, okay lang sa mga Pilipino kasi malaki ang ibinabayad ng Duterte sa kanya at sa mga ibang vlogger, pero hanggang sa salita lang siya kasi nagtatago siya sa kanyang kwarto. Pero sa totoo lang, takot yan sa harap ng mga tao kung may nag-aaway sa rally. Pero pagdating, putol. Solidad Tan, shout out. Si Raulo, teritoryo daw nila yun. Kaya mga ganun, dalawa pa pabalik-balik. May vlog si Mike Cervera. Malabas dito No? Libel convicted ulit. Si Digong, ang addict sa fentanyl at marijuana, inamin niya na yan. Yun nga. Mga tanga kayo, bakit si BBM ang pinapano na hair follicle? Kayo dapat magpa-hair follicle kayo lahat, mga Duterte, mula sa tatay nyo. Puro kayo mas mukhang addict sa totoo lang. Sa totoo lang si Bongbong, tignan mo kung magsalita sabihin nyo addict, di man lang magmumura. Kayo, puro kayo mura, mga nayupa kayo. Basta sa linggo, maganda to. Dapat televise, para maganda. Di ba? Ted ulit Ay, si Ted. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Sabi ni Ted. Pag si Sara pala ang maging presidente, ano ang itatawag sa Republika ng Pilipinas? Republika ng mga tanga. Pinamumunuan ng isang baliw. Totoo yan. Yun ang mangyayari. Tapos lahat yung mga nandoon sa Malacanang, puro mga may sira sa ulo.
Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Grabe na ang babaeng ito, walang patumanggang magmura. Nakakapagod makinig sa kanya. Bukod sa expert na sa fake news, sobrang dumi ng bibig. Sobrang dumi ng bibig niya. Kababaeng tao, bastos. Ang pananalita, ang bagsik. Iisang narrative nila, all negatives para sila ang lumabas na mabuti. God bless the Philippines. So, to anak, Jem Santos, shout out sabi niya. Ulol ka, Marlica, kunwari ang tapang mo. Kaya pala hindi ka nakapiyok ng irambo ka ng kamag-anak ni Tantoko. Totoo pala yun siguro. Ang dami nagsasabi na sinapok nga. Hindi po dahil sa smart siya. Hindi po dahil sa smart yang Maharlika. Alam naman kahit na yung mga anak ni Digong nyo na talagang imposible na mailabas at mabigyan ng interim release ang ama nilang demonyo. Ginagamit lang ng mga ito ang aman para sa sarili nilang intensyon, lalo na sa 2028. Dalaw-dalaw lang din para makalabas ng Pilipinas. At kahit paano, mga hindi rin makakali mga yan, lalo na si Sara, si Raulo, at baka bigla siyang damputin ng ICC. Malamang yan, Jem. Welcome to the club, Jem Santos. Baste! Nakataya ang pagkalalaki mo dito. Sa linggo, mga friend, antayin natin. Ano sa palagay nyo? Mag-comment nga kayo. Matutuloy kaya? O lulunukin ni Baste ang sarili niyang bayag sa takot? Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. Yun lang ang topic natin. Mahaba ho yung susunod sinaw tayo sa oras, magsasang oras na tayo, mga boss. Oo. Masakit yung ano ko ngayon. God bless, mga friend. Dasal. No? Yan lang ang panlaban natin para hindi ho tayo mapasok tong Pilipinas nitong mga halimaw na to na ewan ko. Malambot masyado itong ano ni PBBM. At totoo lang. Yun lang. Walang investigasyon doon sa yung Pantaleon Alvarez doon sa mansyon na tinuturo ng anak niya na ninakaw ng kanyang ama ang pera. Ewan. God bless, mga friend. Good night.